Salamat po sa mga nanood kanina. So ito na po yung ating part 2. Ang dami nating napag-usapan, no? So kung hindi nyo napanood yung ating part 1, baka hindi kayo makarelate, no? Pero sana panoorin nyo yung ating part 1 para makarelate kayo, no? Binalikan po natin yung presidency ni Cory Aquino, kung ano yung mga nangyari, no? Kasi alam naman natin, mga kaibigan, maraming nagkaka-amnesia, no? Mga kabataan na galit, no, sa Marcos, no? Nagkaka-amnesia. Ay hindi naman sila nagka-amnesia kasi hindi naman nila naranasan no. Unlike sa atin, mga kaidaran ko, naranasan talaga natin, no. Pagmulat ng ating mata, President Marcos na, at talagang naranasan natin yung presidency ni Cory Aquino. Kaya kung yung meron tayong say dahil naranasan natin, no? At alam natin kung ano yung mga nangyari, no? Panahon ni Cory Aquino, nire-recall ka natin dito, no? Na isa sa na-recall natin kanina sa part 1 ay sa panahon nga ni Cory Aquino, dito nagka-windang-windang, nagkaloko-loko yung ating kuryente, talagang 7 to 12 hours of brownout, no? Every day, grabe. Florida Greenfield, hello po. Hi, hello. Salamat po sa panunood. Gemma Raful, good evening po, ma'am. Good evening din sa iyo. No, salamat po sa panunood at saang lupalop man kayo ng mundo naroroon, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan, no? So, pagpapatuloy natin, part 2 na po ito. Communist Party of the Philippines, founder Joma Sison joined in mourning Aquino's death, saying his relationship with her was exceptional, no? Former Senate President Juan Ponce Enrile, who had been Aquino's defense minister and later a first critic of Aquino, asked the public to pray for her eternal repose, no? So mga kaibigan, exceptional talaga ang relasyon, no, ni Joma Sison dito kay Cory Aquino, kasi nga si Cory Aquino ay wife ng kanyang best friend, no? Best friend kasi niya, mga kaibigan, si Ninoy Aquino, no? Joma Sison and Ninoy Aquino, mag-best friend yan. Kaya talagang exceptional ang kanyang relasyon, no? Kay Cory Aquino. At si Cory Aquino ang nagpalaya sa kanya, no? Nung siya ay naupo sa pwesto, si Cory Aquino ang nagpalaya kay Joma, kasama nung mga hundreds of NPAs, no, na mga rebelde, na mga NPA na kinulong ni President Marcos, ay pinalaya yan lahat ni Cory Aquino. Dito na tayo ngayon, mga kaibigan. So alam naman natin yung nangyari, no, na nung panahon na si President Marcos ay pinatapon sila sa Hawaii, no, mga kaibigan, ay madaming mga nangyari dito sa Pilipinas, no? At alam naman natin na nung nawala na nga si President Marcos, pag-upo ni Cory Aquino, ay eto na, nagkaroon na ng historical revisionism, no? So, mga kaibigan, babasahin natin ngayon ng isang pananaw, ng isang masasabi natin na kabataan pa rin, no? Kabataan pa rin siya, na eto ang kanyang naging pananaw, no? Cory Aquino and historical revisionism. Mamaya sasabihin ko kung sino siya, no? So, eto mga kaibigan, eto daw yung kanyang sinasabi niya rito na ito yung on the occasion of the late President Corazon Aquino's death anniversary, sinabi ni Senator Kiko Pangilinan na ang mga Pilipino daw ay i-resist natin yung historical revisionism, no? At sinabi daw ni Kiko Pangilinan na nanalo ang mga Pilipino noong EDSA, no? Nagkaroon daw ng kalayaan. Pero itong drama na ito ay napatunayan naman na ito ay hindi totoo, no? Kasi nung nagkaroon nga ng eleksyon noong 2019, na yung mga senatorial bet ng Liberal Party ay 8 diretso, no? So, eto mga kaibigan, nagkaroon ng pagbabago ng isip, no, yung masang Pilipino, kasi yung dati na monster, no, sinasabi nila na monster si President Marcos Sr., ay na unti-unti na nakikita ng mga Pilipino na siya naman pala talaga yung hero, at yung mga sinasabing hero noon ay nakikita na ngayon na sila naman pala talaga ang, kumbaga,
mga peke na mga hero, no? So sila naman pala talaga ang walang naiambag na maganda sa ating bansa. So eto nga mga kaibigan, no, yung victors noong 1986, sila talaga yung sumulat ng history. Kumbaga, ni-revise talaga nila ang history. At yung mga Filipino, mga millennials, no, na nabuhay noong 1981 at 1986, no, katulad ng nagsulat na ito, sinabi niya, mga kaibigan, na ang natutunan nila noon ay yung puro mga evils, no, yung the battle of good and evil. Yung good ay yung mga Aquinos at yung evil ay yung Marcoses, no. So yun daw yung kanyang natutunan noon, na ang mga Marcoses ay epitome of evil, no. And then mga kaibigan, ayun yung itinuro sa kanila, no? Sabi niya ng mga historian at yung mga narrative noon ng Aquino administration na yung Marcos nga ay masama, no? Magnanakaw, na maraming tinorture ng martial law, etc., etc. So epitome of evil, samantalang ang mga Aquinos naman ay sila yung parang mga saint, no, mga santa, no, mga walang nagawa na kasalanan, no, yung mga ganun mga kaibigan. So ito daw yung kanyang natutunan noon. And then dahil nagkaroon na ng internet, eto unti-unti na nalalaman at na yung mga nagkakaroon na ng mga information, dissemination, widespread, no? At nagkakaroon na ng nalalaman na kasi lumalabas na yung mga documents showing that the Aquinos are not as virtuous as teachers describe, no? So nakikita na niya, sabi niya, no, millennial ito nakikita na niya na yung sinasabi pala ng kanyang mga teachers ay hindi pala totoo, no? Na kasi ang sinasabi nga, 'di ba, ang tinuturo nga ng mga teachers, mababait yung Aquino, hero, mother of democracy, si Cory, samantalang ang Marcoses naman ay very luxurious, nagnakaw, pumatay, etc., etc. Pero unti-unti, nang dahil sa internet, ay, ang sabi niya, unti-unti na nakikita, no? Nakikita yung mga dokumento na nagpapatunay na hindi pala totoo yung mga sinasabi at yung mga tinuturo sa kanila ng kanilang mga teachers noon, no? And then, sa schools did not teach us what we are slowly but surely learning today. So, ito yung sinasabi niya, mga kaibigan. Hindi daw itinuro ng kanilang paaralan yung kanilang natututunan ngayon. Unang-una, hindi daw itinuro ng kanilang teacher or ng kanilang eskwelahan na si Ninoy pala ay Ninoy was the catalyst of our quest against dictatorial rule, but the textbook did not tell me what lengths Ninoy took to achieve the goal, no? So dito mga kaibigan, napatunayan niya ngayon na maraming mga sinasabi sa textbook, no? Hindi daw sinabi sa textbook na si Ninoy pala ay wala siyang pakialam, no? Nakipag-alyansa siya sa komunista, kay Jose Maria Sison, para lang mapigilan or ma-bring down yung pamamahala ni President Marcos Sr. So, hindi daw ito itinuro sa kanila ng mga libro at ng mga teachers. Totoo nga naman mga kaibigan, di ba? Hindi yan itinuro sa mga kabataan, mga millennial. Basta ang tinuro lang sa kanila, masama ang martial law, maraming tinorture, magnanakaw si President Marcos, pero hindi tinuro na si Ninoy Aquino ay nakipag-alyansa kay Joma Sison at nagbuo ng, alam nyo na, di ba? So, hindi ko nasasabihin, no? Baka maano na naman ako. And then, isa pa, sinabi pa niya mga kaibigan na hindi rin daw itinuro, no? Na, nobody also told us that his wife, Corazon, allowed the government to be infiltrated by Sison's cadres right after she ascended to the presidency. So, hindi rin daw yan tinuro sa kanila sa eskwelahan na hinayaan ni Cory Aquino ang mga kadre, no, mga NPA na makapasok sa kanyang gobyerno. So, wala yan. Di ba mga kaibigan? Hindi naman tinuro yan eh. No? Inilihim lang yan sa mga kabataan, no? Inilihim. So, ang akala ng mga kabataan,
walang ganyan. Hindi alam ng mga kabataan na meron palang kaugnayan itong mga Aquinos sa mga NPA. No? And then ano pa? The CPP and NPA and Ninoy were informal and practical cooperators against the Marcos regime from late 1968 onwards up to his assassination by the military minions of Marcos and further on his wife as ally after his assassination, Joma Sison said in 2010 interview with GMA News. So mga kaibigan, ito yung nalaman nila no na itong CPP, NPA at si Ninoy were informal and practical cooperators against Marcos regime from the late 1968 onwards up to his assassination by the military minions of Marcos. So, eto ang sinasabi pa rin mga kaibigan no, sa mga tinuturo sa libro na yun nga mga kaibigan, ang sinisisi pa rin ay si President Marcos. Si President Marcos daw ang nagpa-assassinate dito kay Ninoy Aquino. So kahit naman noon mga kaibigan nung nabudol kami ng EDSA, no? Ito yung alam namin talaga na ang nagpapatay talaga kay Ninoy Aquino ay si President Marcos. Ito yung napapaniwalaan namin noon. Kasi nga, ito yung ini-inculcate nila sa isipan ng mga tao. Ito yung inilalagay nila sa isipan ng mga kabataan na ang nagpapatay nga kay Ninoy ay si Marcos, di ba? Ito naman talaga yun. So ito talaga yung pinapaniwalaan. Kaya nga mga kaibigan, dalawang Aquino na ang nagdaan pero hindi naman talaga nila ino-open yung kaso para malaman kung sino ba talaga ang nagpapatay kay Ninoy. Kasi nga, alam na nila yan At ayaw na nilang i-open kasi nga, ayaw nila na malaman ng taong bayan kung sino ang nagpapatay. Kasi kapag nalaman nga naman ng taong bayan, mawawala na yung narrative na itong si Ninoy ay isang hero. Diba? Kasi, syempre, malalaman, ay, hindi naman pala si Marcos ang nagpapatay niyan Hindi pala hero yan. No? Kasi lalo na pag nalaman na ang nagpapatay ay doon lang din sa kanilang sa kanilang grupo, no? Nasa grupo lang din nila. So malalaman ngayon na hindi naman pala si Marcos ang nagpapatay. Di mawawala na yung narrative na si Ninoy ay isang hero, di ba? So kaya yan ang dahilan kung bakit ayaw na nilang buksan yung kaso. Kasi gusto nila manatili sa isipan ng bawat Pilipino na ang nagpapatay ay si President Marcos Sr., no? So ano pa dito yung sabi ng kabataan na to? Hindi rin daw sinabi no sa kanilang textbook, hindi sinabi yun nga yung pakikipag-ugnayan no ni Ninoy Aquino sa mga CPP-NPA at hindi rin daw sinabi sa textbook no. Hindi rin daw nila natutunan sa textbook na yung Vice President ni Cory Aquino ay nagbitiw no. Pagkatapos na malaman na itong si Cory ay nakikipag-align doon sa mga oligarko at saka sa mga NPA, no? So, yan ang dahilan kung bakit si Laurel nag-resign kasi hindi niya nagustuhan nga yung pakikipag-alyansa nitong si Cory sa mga makakaliwa, no? At saka instead na ilagay ni Cory yung mga tamang tao, no, katulad na lang ni Doy Laurel, pinangakuan niya na magiging PM or Prime Minister, pero nawala na lahat yun kasi ang ginawa ni Cory, nag-appoint siya ng mga tao, ng mga leftists, no? So, yan, isa yan sa dahilan kung bakit nag-resign si Doy Laurel, no? So, ano pa mga kaibigan? Hindi rin daw nila natutunan o hindi rin nila pinag-aralan sa mga textbook na si President Marcos daw ay nung siya ay malapit ng mamatay ay nag-ask kay Doy Laurel no na ino-offer niya ang kanyang 90% ng kanyang wealth no at ibibigay yung 90% ng kanyang wealth sa gobyerno o sa mamamayang Filipino at 10% lang ang para sa kanyang pamilya. So mga kaibigan, no, hindi ito sinasabi. Walang sinasabing ganyan. Hindi ito pinapaalam sa taong bayan na noong 1989 si President Marcos ay nakipagkita kay Doy Laurel, no? Pinapunta sa Hawaii doon sa hospital at kinausap ni President Marcos si Doy Laurel at sinabi na pakiusapan niya si Cory Aquino na
Pauwiin lang siya, ibibigay niya ang 90% ng kanyang kayamanan at para sa gobyerno, para magamit ng gobyerno para sa mga tao. Pero mga kaibigan, ito ay walang pakialam si Cory dito eh. Wala siyang pake. Hindi niya inintindi, no? So, on February 3, 1989, Marcos personally asked me to convey to Cory Aquino his offer to give 90% of his earthly possessions to the Filipino people through a foundations which he had set up. But Cory only would allow him to die in his country. Mga kaibigan, napakadali lang naman ng sinasabi ni Pangulong Marcos ng kanyang kahilingan. Hayaan lang daw siya na mamatay sa kanyang sariling bayan at iburol siya katabi ng kanyang nanay. Napakadali lang ng kanyang kahilingan kay Cory at ibibigay niya ang 90% ng kanyang kayamanan. Pero Cory rejected Marcos' offer. Ni-reject ni Cory at sabi niya, "We are witness to decades worth of futile government efforts to get the wealth, the shame wealth that the country should have enjoyed had Cory, the chief executive, been a more reasonable creature." So sabi nitong millennial na to, sana kung si Cory ay naging reasonable lang, no, at talagang pinayagan niya to, hindi niya ni-reject, mga kaibigan, sana itong wealth na to na matagal nang inaasam-asam, sana ay mai-enjoy ito ng Pilipinas, ng taong bayan. Mai-enjoy natin ito. Pero dahil si Cory ay isang greedy, no? Wala siyang pakialam sa mga taong bayan, wala siyang pake. Basta ang nasa puso niya, yung paghihiganti. Puro paghihiganti, kahit wala naman siyang dapat paghigantihan, di ba? So, yun talaga ang niya, mga kaibigan. And then third, ang sabi niya, Cory was said to be the champion of freedom and human rights, and some of her supporters even pushed for her canonization at the Vatican. So mga kaibigan, no, alam naman natin yung mga supporters ni Cory, lalo na yung mga priest, di ba? Pinupush talaga nila ito na makanonize na itong si Cory sa Vatican. Alam niyo yung canonization, yun yung gagawing santa ang isang tao, santo or santa. Pinupush nila yan na si Cory Aquino ay makanonize, no? Katulad na lang ni San Lorenzo Ruiz, isang Filipino na naging santo, no? So si Cory, pinupush nila yan na maging santa. Pero kita niyo naman, mga kaibigan, ang dami-dami niyang mga human rights violation, kasama na ang Mendiola Massacre, no? So, hindi din daw tinuro sa kanila, sabi niya, di rin tinuro sa kanila na si Cory pala ay naghabla dito kay Philippine Star journalist Louis Beltran for libel over a metaphor, and she even sat on the witness stand during a trial where a presiding judge is her appointee. Mga kaibigan, si Cory naghabla kay Beltran dahil doon sa sinabi ni Beltran na nagtago siya sa ilalim ng kama. So, ang sinasabi ng millennial na ito, bakit binapalabas nila, no, ng mga dilawan na si Cory daw ay mother of democracy, si Cory daw ay kumbaga nagmamahal sa freedom of expression, na si Cory daw ay ganito, bakit daw ganito pala ang ginawa ni Cory na naghabla siya, no? Hinabla niya si Louis Beltran dahil lang sa isang statement na nagtago siya sa kama. Diba, nun mga kaibigan, biro mo, mother of democracy ka daw. Pagkatapos dahil lang sa sinabi na nagtago ka sa ilalim ng kama, hinahabla mo na, ipapakulong mo, magpapakulong ka talaga ng tao dahil lang sa sinabi na nagtago ka sa ilalim ng kama, pagkatapos mother of democracy ka. Hello, di ba? So, sabi ng millennial na ito, hindi daw yung tinuro sa kanila. Kasi nga, ang tinuro sa kanila noon, puro lang kabutihan. Na ang Aquino, ganito, mababait, na ganito, mother of democracy, ganyan, santo, santa. Pero hindi sa kanila tinuro, hindi tinuro sa kanila yung mga bagay na ito, yung mga katotohanan. Pero dahil nga sa meron na tayong social media, unti-unti na lumalabas yung mga katotohanan, yung mga kabulukan ng mga dilawan na ito, no? So, hindi na ito na itatago ngayon. So, ano pa mga kaibigan? Ang sabi rin niya mga kaibigan a truly consistent historical narrative should be able to withstand any degree of scrutiny.
Suffice it to say, the post-EDSA narrative peddled every day in our schools fail to meet that criterion. As years go by, we discover cracks that make us question whether our history teachers wittingly or unwittingly have been pulling our legs all along. So mga kaibigan, ayan nagkaroon na siya ng duda na yung mga tinuturo sa kanila ng kanilang mga teachers, no, ay mali, nagkakaroon na sila ng duda kasi nga dahil nakita nila ang dami ng mga lumalabas na mga dokumento, na mga videos, mga katunayan na yung mga sinasabi nila about the Marcoses, hindi naman totoo. At yung mga sinasabi na about Aquinos na mababait daw, na mga ganito, napapatunayan na hindi naman din pala totoo, no? So, ang nangyayari mga kaibigan, nababaliktad na ngayon, which is nangyari talaga, nabaliktad na. Kasi kita nyo, nahalal na nga si PBBM, presidente na natin, isang Marcos, na palagi nilang sinasabi, never again, never again. O, sa kaka-never again nila, Marcos na ang presidente. Bebs de Ramos first. What she did wasn't freedom at all. Lahat ng mga sinasabi at puri sa kanila, sa kanilang sarili, bumabalik sa kanila, di nag-iisip. Canonize Cory, what a joke. Tama ka dyan. Pero alam mo ba, Bebs de Ramos first, hindi pa rin sila tumitigil, yung mga pare. Hindi pa rin sila tumitigil. Pinupush nila yan na i-canonize si Cory. So, mga Katolik dyan, mga Katolik, baka isang araw, magugulat na lang kayo. Meron na kayong Santa Cory. Yan, mga Katolik dyan, mabuti na lang, hindi ako Katolik. Ay, nako. Magugulat na lang kayo isang araw, na-canonize na si Cory. Kasi yung kanyang mga supporters na mga pare, hindi sila tumitigil no? Talagang pinupush nila yan, i-canonize si Cory Aquino. Yan. So, magugulat na lang kayo. So, mga kaibigan, yan yung sinabi niya, no? Alam naman natin, no? Sabi nga, the victors wrote history, di ba? So, noong 1986, sino ba yung mga victors? Sila, mga Dilawan. Sila yung victors noong 1986. So, sila yung nag-write ng history. Kasi nga, nung pag-upo ni Cory Aquino, yan na yung pinakaunang ginawa ni Cory, no? Maraming nag-testify na yan, even si General Parlade, no? Sinabi niya na pagkaupo ni Cory, yan ang una niyang ginawa. Pinasunog niya yung mga textbook ng mga bata, no? Pati yung mga libro na naglalaman ng mga achievements ni President Marcos, pinasunog lahat yun. At kita niyo mga kaibigan, noong 1986, di ba? Mga bago ang textbook ng mga bata. And then, pinasunog din ni Cory ang lahat ng mga textbook, lahat ng mga libro na may kaugnayan na nagsasabi na si Ninoy Aquino ay may kaugnayan sa mga CPP and PA. Para para walang ebidensya, no? Kaya yung iba, yung mga pinklawan, 'di ba? Sinasabihan ako, kahit mag-research ka sa mga libro, wala kang makikita na nagsasabi na may kaugnayan itong si Ninoy sa NPA. Wala daw. Pero mga kaibigan, 'di ba? Napanood niyo yung isa kong video, 'di ba? Yung binabasa ko, dokumento 'yon, nanggaling 'yon sa libro na 5 Years of New Society. Nakalagay doon, documented, mga kaibigan. Isa yon sa mga sinunog noong 1986. Isa yon sa libro na sinunog. Pero may mga nakapagtago na mga loyalista. No? So, doon nakalagay, mga kaibigan, yung documents na yon nakalagay kung ano-ano yung mga naging kasalanan ni Ninoy Aquino at kung ano yung mga ginawa niya noon, mga partisipasyon niya sa bombings ng Plaza Miranda, doon sa pagre-raid ng sa Baguio, yung PMA, Philippine Military Academy, at sinabi rin doon yung mga kaugnayan niya, no? Siya yung nagfa-funding doon sa mga violent demonstration sa Metro Manila. Siya yung nagbibigay ng funding. At yung mga ginagawa niyang mga masasama, no? Yung pagpapatay kay Cecilio Sumat, pagpapatay doon sa isang commander din, no?
pinapatay niya mga kaibigan dahil kakanta na yung commander no? So bago kumanta, pinapatay niya. And then marami pa siyang mga kasalanan na nakalagay doon mga kaibigan. Dokumentado yun. At talagang convicted siya doon sa 3 kasalanan. Murder, and then illegal possession of firearms, ammunition, and accessories, and subversion. Convicted siya doon, mga kaibigan. At ang sentence niya doon ay death penalty through firing squad. Pero anong ginawa ni President Marcos? Imbis na i-firing squad, hinayaan na lang na makulong. Diba? Napaka ni President Marcos, napakabait. Kulong na lang, hindi na siya pinahiring squad. Diba? So, sunugin din ng DepEd ang mga books ni Cory Aquino. Sa totoo lang, mga kaibigan, pwedeng gawin ni PBBM. Ito sa totoo lang presidente na si PBBM pwedeng niyang ipasunog lahat ng mga libro. Lalong-lalo na yung mga libro na nilagay nila na si Ninoy daw, hero, si Cory hero, pagkatapos andun pa yung mukha ni Pinoy, no? Mga hero sila. Pwedeng gawin ni PBBM yun. Ipasunog niya lahat yun pagkatapos ipalagay niya yung totoong history, no? Yung totoo talaga na history, no? Naglalaman talaga ng tunay na history ng Pilipinas at nakalagay doon, no? Yung mga achievements ni President Marcos na isang katutak, isang tambak na mga achievements. Diba? Pwedeng gawin ni President Marcos Jr. yan. No? Sana, wish ko lang sana gawin yan. No? Kahit unti-untiin na lang, unti-untiin gawin para talagang i-revise na nila, itama na nila yung history natin. Kasi mali Mali yung mga pinatuturo, no? Tinuturo sa mga kabataan. Ang mga kabataan natin, habang sila ay lumalaki, natuturuan sila ng pagkagalit sa mga Marcos, no? Kaya hindi rin natin sila masisisi. Yung mga millennials na yan na isinilang ng mga 1981 onwards, no? Kasi 1986 umupo si Cory, no? So, yung mga isinilang ng 1980s, mag-grade 1 yan, mga 1986, no? So, ang mga books na nila, nababasa at pinapag-aralan, yung mga libro na pinalimbag ni Cory Aquino. So, wala na yung mga libro ni President Marcos, no? Sa kapanahunan ni President Marcos, wala na yung mga libro. So, hindi na nila yun nababasa. Kaya nga, hindi nila alam, no? Pag tinanong mo sila, o sino ang gumawa ng ganito, hindi nila alam. Hindi nga nila alam mga millennial na yun na si President Marcos ang dahilan kung bakit nagkaroon ng mga ilaw yung bansa natin, no? Si President Marcos ang nagpagawa ng 20 hydroelectric power 20 power plants. Si President Marcos din ang nagpagawa ng mga dams. Kaya meron tayong mga pinagkukunan ng mga tubig natin. Magat Dam, Angat Dams, La Mesa Dam. Halos lahat yan, President Marcos. Hindi alam ng mga millennial yan. Panay sabi nila, never again, never again. Pero hindi nila alam na yung iniinom nilang tubig nang galing doon sa dam na pinagawa ni President Marcos. At hindi rin nila alam, pumupunta sila sa hospital, PGH, wala silang pera, nagpapagamot sila sa PGH. Hindi nila alam na ang nagpagawa din yan, si F.L. Imelda Marcos. 21 high-rise building ng PGH, si F.L. Imelda Marcos ang nagpagawa niyan. Nung siya ay Ministry of Human Settlements, governor ng Metro Manila. Hindi alam yan ng mga kabataan, mga kaibigan, di ba? Kasi ang tinuro lang sa kanila, si President Marcos daw ay magnanakaw. Si F.L. Imelda Marcos daw, maraming sapatos, no? So ngayon, nalalaman na ng mga kabataan na yung mga sapatos pala ni F.L. Imelda Marcos ay mga Marikina shoes. Diba? At kung meron man siyang mga sapatos na mga mamahalin, karamihan dyan, mga regalo din sa kanya. Siyempre, may mga binili din siya, pero mostly, mga regalo sa kanya. Kasi alam naman natin, di ba? Yung mga shoemaker dyan, nagre-regalo yan eh. Mga kaibigan, nakita nyo nga yung video na pumunta si President Marcos tsaka si F.L. Imelda Marcos sa ibang bansa. Tapos nakahilera yung mga babae. Lahat yun, may mga
may mga dalang gifts, tapos pinipresent sa kanila. Hili-hilera yung mga babae, pila-pila sila, pinipresent kina FL Imelda Marcos at saka kay President Marcos Sr. Tapos, pag binuksan ang laman, may mga alahas, may mga iba-ibang mga gamit. Tapos binibigyan din si FL Imelda Marcos ng mga alahas ng iba-ibang mga reyna, iba-ibang mga kings, 'di ba? So, halos lahat ng mga binibigay sa kanya ng mga mamahalin ng mga alahas. Pagkatapos anong sinabi ni Cory? Ninakaw daw. Ninakaw, sabi. O, kita nyo ngayon, ano nangyari? Ano sila ngayon? Karma. Diba? Kasi bintang sila ng bintang. Inuna nilang pagbibintang, inuna nila na ichismis sa buong mundo na nagnakaw ang Marcos, ipinahiya nila sa buong mundo. O ngayon, napatunayan, wala namang ninakaw. Pagkatapos kahit yung Guinness Book of Record, tinanggal na doon, no? Tinanggal na yung sinulat nila kay President Marcos kasi napatunayan na hindi naman totoo. Chismis lang pala ni Cory, 'di ba? O ngayon, nasa ng mga Aquinos? Wala. Nangakarma, 'di ba? So, kaya mga kaibigan, mga Marcos family, super blessed. Blessed na blessed sila kasi sila yung winalang hiya. Kumbaga, sila yung tinarantado, sila yung ginawa ng masama, pero hindi sila umalma, di ba? O yung mga Aquinos, nasa na? Gagalit na naman sa akin dyan yung mga pinklawan, no? Sabihin, bayaran ako, di ba? So, sana talagang baguhin na yung history natin. Itama talaga ang history natin. And Ibs V. Soriano, those who love, like, and respect martial law are abiding citizens. Those who hate martial law are barbaric, ayaw sa kapayapaan at kaaway ng bayan. Tama ka talaga dyan, no? Kasi kami nga no? Gusto namin yung martial law. Sabi ko nga ngayon, mga kaibigan no? Yung kung pwede lang mag-martial law, no? Kung pwede lang talaga mag-martial law na lang para talagang makontrol ang lahat. Lalong-lalo na yung mga pasaway, yung mga pinklawan dyan na nabutahi sa gobyerno, o para mag-martial law, para ikulong lahat dyan, di ba? Mga pasaway na yan, di ba? Tingnan natin yung isinulat ito July 14, 1998, no? So, tingnan natin A dying Marcos wanted to settle 9 years ago. By Dr. Salvador H. Laurel, Manila Bulletin, July 14, 1998. So, noong 1998, nung isinulat niya ito, ay 9 years ago, pero 2023 na tayo ngayon, so hindi na 9 years ago, no? So, tingnan natin sabi niya dito, mga kaibigan, a dying Marcos, no? Si President Marcos, mamamatay na noon. Gustong makipag-settle nga, no? So, sabi niya, mga kaibigan, it is well to recall at this point that 9 years ago, a dying Marcos personally asked me to convey then to President Aquino a 90-10 settlement in favor of the government, no? But Mrs. Aquino would not hear of it. So, ayaw pakinggan ni Cory Aquino ang hiling ni President Marcos, no? So, nangyari daw ito noong February 2, 1989, 5 o'clock in the afternoon sa Honolulu. So, ito na mga kaibigan, ang sabi niya, Doy, gusto kang kausapin ni Ferdinand. Mayroon siyang gustong sabihin sa'yo. Masama na ang kanyang tayo. Please come right away, she pleaded. Sabi naman ni Doy, baka daw hindi siya makapunta kaagad kasi kailangan pa niyang i-cancel ang kanyang appointment, no? Pero ang sabi ni FL Imelda Marcos, baka hindi mo na siya abutin, no? So, in short, mga kaibigan, pumunta nga doon si Doy Laurel. At eto na, sabi niya, una, hindi daw niya na-recognize si President Marcos kasi nung nakita daw niya si President Marcos sa intensive care unit sa St. Francis Hospital sa Hawaii, yung Marcos daw na kilala kasi niya ay athletic, no? Athletic and articulate. Pero yung nakita daw niya na Marcos nung sa hospital ay
skin, butot balat na lang daw. Tapos, ang sabi naman ni FL Imelda Marcos, Andy, dumating na ang Batanggenyo, narito na si Doy. And then, inopen daw ni President Marcos ang kanyang mata at siya ay, ang kanyang lips, siya ay nagsalita. No? Pero hindi siya makapagsalita. No? And then, ang sabi ni Doy Laurel, I cannot understand what he is trying to say. Hearing me, the sick man signaled the nurse to remove the tube buried in his throat. So, tinanggal mo na yung tube, no, sa kanyang throat. At pagkatapos siya ay nagsalita na. Sabi niya, salamat Brad, nakarating ka. Meron akong sasabihin sa'yo. Tapos, I interrupted him. Before you start, Mr. President, may I ask a question? Bakit ako? Bakit ako yung tinawag mo, no? So, nagtanong siya, bakit daw siya yung tinawag? At sabi naman ni President Marcos, say no more, Brad. I never held that against you. I would have done the same thing if I had been the leader of the opposition. Mabait talaga si President Marcos, no? Hindi siya nagtatanim ng galit. Naiintindihan niya, no? Sabi niya, kung ako rin ay leader ng opposition, ganun din ang gagawin ko. At ang sabi niya, you oppose me on the issue of martial law. You never resorted to personalities. Besides, I cannot forget that I owe my life to your father. Let me talk now. No? Sabi niya. So, eto na mga kaibigan, yung sinabi ni President Marcos na they kept pestering me with so many proposals. Tell her I am willing to turn over 90% of all my earthly possessions to the Filipino people. Only 10% will go to my family. So, kita niyo mga kaibigan, ha? Oh. Yung mga dyan, panay ang sabi, magnanakaw. Oh, magnanakaw ba? Oh, 90%, ha? Biruin yun, 90% ang ino-offer ni President Marcos. Bakit ayaw ni Cory? Kasi nga, ayaw ni Cory na mapabuti ang tingin ng mga tao kay President Marcos. Gusto niya manatili na masama ang tingin ng mga tao kay President Marcos. Tinanggihan niya ang 90% ng kayamanan. And then mga kaibigan, no? Enrique, sabi niya, only 10% will go to my family. I already created a foundation for this. Yun yung Marcos Foundation. Tapos sabi pa niya mga kaibigan, Enrique Sobel has all the papers. All I ask is that I be allowed to die in my own country. The Philippines is my only country. I have no other country. So mga kaibigan, nasaan na kaya itong mga papeles, no? Na kay Enrique Sobel. Palagay ko, ay na rin to lang PCGG, no? Baka kinuha na rin to mga kaibigan. No? Kasi 'di ba, pati yung mga tao, no, na involved kay President Marcos ay hinabol nila, 'di ba? Hinabol nila pagkatapos sinisis nila yung mga kayamanan kasi mga ill-gotten wealth daw. So palagay ko itong mga papeles na ito na hawak ni Enrique Sobel, wala na rin ito siguro. Baka napunta na ito kina Cory sa PCGG. No? So in short, baka nalustay, no? Nalustay na rin yung kayamanan ni President Marcos. No? He has mentioned 2 other messages. When his breathing became more labored, the nurse had to stop him from talking. He has to rest now. So in short mga kaibigan, bumalik si Doy Laurel sa Manila the next day, February 4, and immediately sought an appointment with President Aquino to convey the offer of the dying Marcos. I even asked my classmate, the Executive Secretary Catalino Macaraig, to help me get a 3-minute meeting with Cory, but I was told that Mrs. Aquino had no time for her president. Grabe mga kaibigan, no? Grabe si Cory, no? 3 minutes lang ang hinihingi ni Doy Laurel, hindi pa siya pinaunlakan, no? Kasi si Cory, mga kaibigan, ay mas pinili pa niya. Ang sabi dito, hindi daw pwedeng makipag-usap si Cory kasi andyan si Tom Cruise. Bisita niya noon si Tom Cruise sa Malacanang. Grabe, inuna pa si Tom Cruise. So, ibig sabihin lang mga kaibigan, kasi si Doy Laurel, hindi siya sumuko kaagad mga kaibigan eh. Inulit pa niya na talagang pinapaabot niya kay Cory, no, na makipag-usap nga para i-transmit yung message personally. Pero, wala talaga. Kahit anong gawin ni Doy Laurel, hindi siya pinaunlakan ni Cory. Kaibigan,
Alam niyo ba, alam na ni Cory, alam ni Cory kung ano ang sadya ni Doy Laurel. Alam na niya na ang sadya ni Doy Laurel ay tungkol doon sa hiling ni President Marcos. Pero, purposely, hindi niya talaga inintindi. Kasi nga, ayaw niya na ang mga Filipino ay magpasalamat kay President Marcos. Ayaw ni Cory na gumanda ang imahe ni President Marcos. Kasi nga, kapag ibinigay nga naman yung 90% ng kanyang kayamanan, syempre, matutuwa yung mga tao, mga kaibigan. Matutuwa ang mga Pilipino. Kasi magagamit yun ng Pilipinas, di ba? Maganda ang magiging resulta nun. Ayaw ni Cory mangyari yun. Kasi nga, ayaw niya na mapabuti or maging maganda ang imahe ni President Marcos sa mga tao. Gusto niya palagi lang masama ang tingin ng mga tao kay President Marcos. Kita niyo kung gaano ka-greedy si Cory? Diba? Wala siyang pakialam sa mga tao. Kahit na maghirap ang mga tao, wala siyang pakialam. Basta ang gusto niya, mapasama ang mga Marcos. Diba? O ngayon, mga kaibigan, anong nangyari? Nagkabaliktad, diba? Kasi, sino ngayon ang napasama? Sila. Sino ngayon ang napapabuti? Ang mga Marcos. Nabaliktad. Sino ngayon ang mahal ng taong bayan? Ang mga Marcos. Sino ngayon ang nakabalik sa pwesto? Ang mga Marcos. Sino ngayon ang wala na? Sila. Diba? Yun yung sinasabi ko, mga kaibigan. Karma-karma lang yan. Kung anong ginawa mo sa kapwa mo, babalik din sa'yo yan. Diba? Bumalik sa kanila yung mga pangwawalang hiya nila. Sa Marcoses, bumalik lahat sa kanila. Ngayon, sila ang nawawala na sa Pilipinas. So, ganun lang yan, mga kaibigan. Kung anong ginawa mo sa kapwa mo, babalik sa'yo. Malala ang balik sa kanila. Kung sana, mga kaibigan, ay hinayaan ni Cory na makausap si Doy Laurel, maganda sana ang resulta. Pero, siguro niloob na rin ng Panginoon na hindi kausapin ni Cory kasi alam natin, maraming kurap, no? Kukurapin lang yan, mga kaibigan eh. Pero, sa bagay, kinurap na rin naman nila at ninakaw eh. Yung mga ari-arian ni President Marcos, di ba? Kinuha nila, basta-basta. Sinequester nila, basta-basta. Kahit na wala naman silang ebidensya na nakaw na yaman, di ba? Kinurap nila, ninakaw nila ang mga kayamanan ni President Marcos. Di ba? So, salamat po, Admin Reed, sa mga info. Very informative. Sana lahat ng books na ginawa sa term ni Corazon Aquino, sunugin din lahat kahit mali lahat dahil mali lahat ang natutunan ng mga estudyante. Dapat iwasto ang katotohanan. Tama ka dyan talaga. Dapat talaga sunugin na lahat ng mga libro na yan at palitan na ng mga tunay na kasaysayan. No? Biro mo, yung NPA lovers, yung co-founder ng NPA, naging hero. Kita niyo, mga kaibigan, ito sabihin ko sa inyo, yung mga pinklawan, galit na galit sila kay President Marcos Sr. Never again daw, never again to martial law. Galit na galit sila. Patapi daw, torture, ganyan. Pero mga kaibigan, hindi sila nagalit kay Joe Masison. Ginawa pa nilang bayani si Joe Masison. Sa UP, di ba? UP. Ano yan? Tinataas nila si Joe Masison. Bayani daw. Pero tingnan niyo, mga kaibigan, ang NPA, ang CPP-NPA, tingnan niyo, napakaraming pinatay. Di ba? Pero baliwala sa kanila. Napakaraming kasalanan ni Joe Masison sa humanity. Pero baliwala sa kanila. Pero kay President Marcos na nakatulong sa bayan, galit na galit sila. Di ba? Kasi nga, ever since, no?
ever since, mga kaibigan, ang Liberal Party at ang CPP ay ever since sa panahon pa ni unang dilaw ni Ninoy Aquino, nagsanib na yan eh. Kinuwento yan ni Juan Ponce Enrile, di ba, sa kanyang page, na ever since panahon pa ng 1972 pa, 1972, 1973, nagsanib ang Liberal Party at ang CPP. Ano yung kanilang goal? Bakit sila nagsanib? Nagsanib sila para patalsikin si President Marcos. Kaya yung kanilang black propaganda, Liberal Party, CPP, NPA, iisa lang yung kanilang mga black propaganda against President Marcos. Pinagtulungan nila. Diba? Kaya nga, kita nyo nung 2022 May 9 election, diba? Yung meeting ni Avance ni Lenny at saka ni Kiko, ang daming mga makakaliwa. Ang daming mga taong labas, mga no permanent address. Kasi nga, magkasangga talaga yan sila ever since pa, panahon pa ni Ninoy Aquino. Kaya nga, mga kaibigan, huwag na nating hayaan na magkaroon pa ng isang dilawang presidente. Kung ayaw niyong magkawindang-windang na naman ang bansa natin, huwag na nating hahayaan na magkaroon ng dilaw na presidente. Never again to Pinklawan. Never again. Diba? So, yan lang muna, mga kaibigan. Maraming po salamat sa lahat ng nanood. Maraming pong salamat. Hanggang bukas po muli, live po tayo. Bukas, no? Maraming po salamat. Share po natin ating video. Admin Rich po nagsasabing fight fake news. Expose the truth. Bye!